Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Posibleng hindi magpresenta ng ebidensya ang House Prosecution para sa isa sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, gagawin ito kung sasapat na ang mga ebidensya sa iba pa ang article upang mapatunayan ang kaso. Anya, posible silang magbawas o maglaglag ng isang article of impeachment bilang bahagi ng estratehiya upang mapaikli ang paglilitis. Sinabi rin ni Chua na maaari pa rin nilang bawasan ang mga testigo sa mga susunod na pagdinig, kasunod ng ginawa nilang pag-withdraw sa ilang testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede nang i-waive na namin yung isang article. So pag ano po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. Ayon sa kongresista, kung mangyayari ang mga nabanggit na senaryo, posibleng matapos ang paglilitis pagsapit ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Ilang buwan mas maikli sa inaasang haba ng trial na posibleng umabot hanggang sa taong 2027. Hataw Balita ngayon. Pinuna ni Senator Judge Pampilo Lacson ang mga umano'y irrelevant o walang kaugnayang manifestation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na aniyay nakakaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Ayon kay Senator Lacson, may isang kapwa siya Senator Judge na nagbiro pa na maghahain ng motion sa tuwing may mga manifestation na hindi naman kaugnay ng kaso. Sa ika-6 na araw ng paglilitis, walang testigong nairahap dahil sa mahahabang manifestation kabilang ang usapin sa investigasyon ng NBI sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang nagbungkahi si Lacson ng mga hakbang upang mapabilis ang paglilitis, kabilang ang pagpapanatili sa mga nakatakdang testigo sa Senado habang isinasagawa ang mga pagdinig. Samantala, ipinaliwanag ng impeachment court na pinapayagan ang mga senator judge na maghain ng manifestation tungkol sa mga isyung maaring makaapekto sa kredibilidad ng hukuman basta't susundin ang itinalagang oras para dito. Hindi din naman natin masasabi at ng impeachment court, hindi din naman nila masasabi na totally wala silang kapangyarihan to hear those kinds of manifestations by the senator judge dahil na rin wala rin namang pagkakataon o place para i-bring up yung ganong matter na yon sa isang plenaryo na magkakasama sila. So, kaya kailangan balansehin yung, kaya mas mabuting narinig na rin po ng publiko yung mga ganong sentimento dahil they still have a duty then to protect the credibility of the impeachment court. Hataw Balita ngayon. Inaasahan sa susunod na linggo na maglalabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court para sa hiling na ipasampina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Bahagi pa rin ang nasabing hakbang sa nagpapatuloy na paglilitis sa Vice Presidente. May humahataw na balita si Jed Neresina. Maaaring isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte basta't dumaan ito sa tamang proseso at may otorisasyon mula mismo sa Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, may legal na basihan o precedent o naunang kaso na kung saan pinayagan ang ganitong hakbang nang hindi nalalabag ang batas. Upang maiwasan aniya ang anumang pananagutang kriminal, kailangang dumaan sa tamang legal na proseso ang paglalabas ng tax records kung sakaling kakailanganin ito sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Attorney Tonggol, sinusundan lamang ng korte ang naging sistema noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
that time si Commissioner Jimenez naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong stampina dito, bigyan niyo po ako ng permiso kasi pag hindi po ako nagdala ng dokumento doon, mako-contempt of court po ako. At kapag wala naman akong permiso mula sa inyo, ako naman ay pwedeng kasuhan ng criminal case under Section 270 ng National Internal Revenue Code o ng Tax Code. Kaya para po wala akong liability, hihingi po ako sa inyo ng permiso ayon sa Section 71 naman ng Tax Code na pinapayagan. Paliwanag pa ni Attorney Tonggol, ito ang tamang paraan upang maprotektahan ang sinumang tatayong Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner laban sa kasong contempt of court o criminal liability. Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ni dating Commissioner Jimenez when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona. So, yung power na po yun ay nakalagay sa batas. Nilinaw rin ng tagapagsalita ng impeachment court na walang magiging paglabag sa karapatan ng taxpayer sa oras na mailabas ang mga dokumentong ito dahil malinaw na nakasaad sa batas ang exceptions. Dahil dito, hindi rin ito basta-bastang maaaring questionin sa Korte Suprema. So walang violation doon on the part doon sa yung taxpayer. Wala po kasi nakalagay po yun sa exception. At hindi niya pwedeng i-challenge yun in the Supreme Court. Tama ka po. Kasi Thank you, Attorney. Yun nakalagay sa batas. Kaugnay nito sa darating na Lunes, July 20, inaasahang magiging mainit ang usapin at talakayan hinggil sa issue. Pagkatapos nito ay nakatakda na ring magpasya ang impeachment court hinggil sa kahilingan ng prosecution na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, inihayag ng Malacanang na wala pang natatanggap na request si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagbibigay ng authorization para buksan ang controversial na BIR box na naglalaman ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Manscarpio. Nauna nang humiling sa Senate Impeachment Court ang prosecution o prosecution panel na ipasabpina ang bank at tax records ng Vice Presidente na marinamang tinututulan ng defense team at iginigiit na paglabag ito sa due process. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating palung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po. Nang tanungin ng palasyo kung kanino dapat manggaling ang request, ito ang sagot ng Malacanang. Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Hataw Balita ngayon! Hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at ang Malacanang na kung itutuloy ng mga ito ang investigasyon sa issue ng umano'y anomalya sa bidding at pondong ginamit sa 2019 SEA Games, handa rin anya ang minority bloc ng Senado na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa controversial na flood control projects. May hataw na balita si Joanne Nano. Sa gitna ng umiinit na usapin sa sinasabing maanumalyang bidding at pagpopondo ng mga proyekto sa ilalim ng 2019 SEA Games na idinaaw sa bansa, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation, Department of Justice at ang Malacanang na kung iimbestigahan ng mga ito ang tungkol sa issue ng SEA Games, sinabi ng senador na nakahanda din sila ng Senate minority upang muling ipagpatuloy ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion
at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games kung saan may ilang mga impormasyon at dokumento ang kanilang natanggap na nag-uugnay sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa issue. Ang naturang komite ay dating pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang manifestasyon sa ika-6 na araw ng impeachment trial noong Biyerkules, pinuna ng senador ang timing at tila intimidation na ginagawa ni Director Matibag. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, intimidate mo ako dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. Samantala, iginiit naman ng NBI na hindi timing sa impeachment trial ang gagawin nilang investigasyon sa issue ng 2019 SEA Games. Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali ata yung timing. Hindi po ba't pag pumasok yung investigasyon at krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Dumipensa rin ito sa pagsasapubliko ng gagawin nilang pagsisiyasat. Dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. Ano po? So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala siyang dapat ay katakot sa posibilidad na siya ay makontempt ng Senate Impeachment Court. Kasabay ng kanyang nakatakdang pagsalang bilang testigo ng prosekusyon sa susunod na linggo. Si Benedict Samson, humahataw. Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umano'y intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges. Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games, kung saan aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya. Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang investigasyon at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian. Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung ay nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihito na yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Bagaman handa at hindi natatakot, nananawagan pa rin ng NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig. Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Samantala, dumipensa rin ng NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik ta rin ko, sasabihin ko,
Inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng kontraktor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun para maintindihan ng tao. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inumpirma ng Office of the Ombudsman na dismiss na ang reklamo laban kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pa kaugnay ng konstruksyon ng mga sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa Ombudsman, batay sa records ng kaso, na-dismiss ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakasad ito sa joint resolution na inilabas pa noong December 2021. Maging ang palasyo iginiit na napatunayan na nila sa investigasyon na wala umanong kinalaman sa Secretary Dizon sa issue. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sinabi naman ni Yusek Castro na hindi pa kasama sa naimbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano dahil agad umanong nalinis ang pangalan nito. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Nauna na ang iginiit ng senador na tapos na ang issue at itinanggi ang umano'y irregularidad sa proyekto. Hataw Balita ngayon. Nagsumite na sa Office of the Ombudsman ng kanyang counter-affidavit si Senator Alan Peter Cayetano para sa kinakaharap nitong obstruction of justice complaints. Ngunit ang tugon ng kanyang mga kapwa-respondent na sina Senator Robin Padilla at retired Major General Mau Aplasca hindi pa rin natatanggap ng anti-graft body. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Hindi pa nagsusumite si Senator Robin Padilla at dismissed Senate Sergeant-at-Arms retired Major General Mau Aplasca ng kanilang counter-affidavit para sa reklamong obstruction of justice laban sa kanila. Ayon sa Office of the Ombudsman, nitong July 15 ay nagsumite na ng tugon ang kanilang kapwa-respondent na si Senator Alan Peter Cayetano. Ngunit patuloy na hinihintay ng tanggapan ang tugon ng dalawa. Isinampang obstruction of justice complaint ng Tindig Pilipinas, isang civic society group, nitong nakaraang June 3. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y naging papel ng mga ito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa paglalagay nito kay de la Rosa sa Senate custody, pagpapaputok ni Aplasca sa loob ng Senate premises na nagdulot ng gulo sa gusali at pagpapasakay ni Senator Padilla kay De La Rosa sa kanyang sasakyan para makalabas ng Senado. Sa order na inilabas ng Ombudsman nitong June 24, 15 araw ang ibinigay na palugit para makapagsumite ng tugon ang bawat respondent. Batay sa order, sakaling hindi magsumite ang mga ito ng kanilang counter-affidavit, ituturing ng submitted for resolution ng reklamo at hindi natatanggap ng anumang motion o pleading mula sa mga respondent. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Tumaas ang net satisfaction rating na nakuha ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakabagong resulta ng Social Weather Station SWS survey. Isinagawa ito mula June 20 hanggang June 29, 2026 kung saan lumabas na 58% ng adult Filipino ang kontento sa performance ng Vice Presidente habang 26% ang dissatisfied
na nagresulta sa net satisfaction rating na positive 31. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa positive 29 na naitala noong March 2026. Nananatiling mataas ang net satisfaction rating ni BP Duterte sa Mindanao na positive 84 o excellent. Sinusundan ito ng Visayas na may positive 36 na good, balanced Luzon na positive 10 o moderate at Metro Manila na positive 3 o neutral. Nauna nang nakapagtala ng improvement sa net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tumaas sa negative 7 ang dati nitong rating na negative 15. Hataw Balita ngayon. Asahan ang mas simpleng pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong taon ayon kay House Secretary General Cheloy Garapil. Kahapon nagsagawa ng walkthrough sa Kamara ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo na nakatakda sa July 27. May hataw na balita si Rosalie Cos. Binigyang diin ni House Secretary General Cheloy Garapil na mas simpleng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aasahan para sa taong ito. Wala pa ring ilalatag na red carpet. Bukod dito, pinakikiusapan din ng kababaihang mambabatas at mga panauhin na gawing simple ang gayak para sa event. Ngayon nga, medyo, sabi ko nga mas simple ang SONA this year because of course, we have to also take note of the exigency of the time. So basically yun, it's still the same routine, kumbaga. If we compare it from previous, ito medyo parang tinon down actually yung pagdating sa mga preparations more as to guests, saka yung, ang alam ko, toned down yung preparations namin. Pagdating sa, yung expenditures and everything, talagang toned down siya. Inaasahang nasa 1,800 guests ang dadalo sa plenary hall ng Batasang Pambansa sa ikalimang SONA ni PBBM sa July 27. Magpapatupad din ang Kamara ng security measures sa lahat ng makikibahagi sa taunang ulat sa bayan ng Presidente, kabilang na ang mga mambabatas. Ipatutupad ang lockdown sa Kamara sa susunod na linggo. We are planning to have a lockdown on the 23rd this month para may ample time for aside from the yung security, nakita rin namin kung ano pa yung mga dapat na paghandaan pagdating sa mga different scenarios. Kumpara naman sa pondong inilaan para sa SONA preparations noong mga nakalipas na taon, mas mababa ang gastos para rito ngayong taon ayon kay House Secretary General Garapil. Subalit walang detalye kung magkano ang allocated fund para sa 2026 SONA preparations. Kaya nga simple, I think it's significantly less than last. I don't know last year, but it's definitely much less. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, inaayos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga detalye at lalamanin ng kanyang ika-6 na ulat sa bayan o State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy ang paghahanda ng Pangulo para sa nalalapit na SONA na gaganapin naman sa darating na July 27. Dagdag pa ni Yusek Castro, regular ang pagkikipag-usap ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan upang marinig ang mga naging accomplishment sa nagdaang isang taon. Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Nakauwi na ng bansa kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 2 araw na working visit sa Singapore. Iniulat ng Pangulo ang mga nakamit ng bansa sa kanyang pagbisita sa naturang bansa. May hataw na balita si Nel Maribuhok.
Naging produktibo para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa Singapore. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na sa kanyang courtesy call kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang bilateral relations nito sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng rehiyon at ng buong mundo. Tinalakay-anya nila ng Prime Minister ang pagsusulong ng kalakalan at pamumuhunan, paggamit ng artificial intelligence na nakakaapekto sa ilang industriya, edukasyon, kapaligiran, healthcare at people-to-people exchanges. Ayon pa sa Pangulo, nakipagpulong siya sa mga nangungunang mga kumpanya at mga mamumuhunan ng Singapore kung saan ayon kay PBBM, nagpahayag sila ng kumpiyansa sa Pilipinas. These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. Nakaharap rin ni Pangulong Marcos ang Singtel Group at ABC Impact ukol sa kanilang patuloy na pamumuhunan at planong pagpapalawig ng negosyo sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, humarap rin siya sa Milken Institute's roundtable discussion at ipinresinta ang mga mahalagang investment opportunities sa Pilipinas. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks. Sa huli, ayon kay Pangulong Marcos, ang kanyang pagbisita ay nagpapakita ng matatag na relasyon ng Pilipinas at Singapore at pagpapakita ng parehong pangako ng dalawang bansa para sa ASEAN centrality. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Mariing kinundina ng Department of National Defense o DND ang isang post ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon sa ahensya, ipinapakita nito ang tunay na pagtingin ng Chinese Community Party sa sambayanang Pilipino. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Kinundina ng Department of National Defense ang video na ginawa ng isang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy at puppet ng Japan at Estados Unidos. Ayon sa DND, ipinapakita ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Sinabi rin ng DND na ang paghamak sa 2016 Arbitral Award at ang video ng pagpapakita ng karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo ay naglalantad ng kahinaan ng propaganda ng China. Iginiit din ng ahensya na hindi angkop ang paggamit ng diskriminasyon, pagbabanta at paghahasik ng galit sa isang bansa na nagsasabing responsableng lider sa rehiyon. Bunsod nito, sinabi ng DND na mananatili ang polisiya ng Pilipinas na huwag magkaroon ng ministerial o defense engagement at opisyal na ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Communist Party at sa mga ahensya nito. Hiningan ng media ng komento ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa huli, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na huwag magpalinlang dahil ang nalilinlang ay nasisiil. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga Pilipino na nasa Japan hinggil sa banta ng heat stroke. Ito ay sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon doon na mapanganib para sa kalusugan ng mga tao. Nag-issue na ng heat stroke alert ang Japanese authorities sa 25 prefecture mula Tohoku hanggang Kyushu. Kabilang na ang buong Kanto region na nakasentro sa Tokyo. Pinapayuhan ng mga Pilipino na sumunod sa mga abiso ng Japanese authorities at gawin ng iba yung pag-iingat at palaging mag-monitor ng lagay ng temperatura lalo na kung lalabas ng bahay. Hataw Balita ngayon! At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo,
Narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula naman po sa California, USA. Lynn, magandang umaga. Global News. Magandang umaga sa iyo, Annie, at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Hinikayat ng Pakistan, ng Estados Unidos at Iran na bumalik sa negosasyon at itigil na ang palitan ng pag-atake na nagdudulot ng mas malalang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Pakistan na tumatayong isa sa mga pangunahing mediators sa pagitan ng dalawang bansa, nananatiling ang diagulo ang tanging daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. May hataw na balita si Noel Poliarco. Peace process never dies. Ito ang binigyang diin ng Pakistan kasabay ng panawagan sa Estados Unidos at Iran na itigil ang karahasan at bumalik sa negosasyon sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding o MOU. Ayon kay Pakistan Foreign Office spokesperson Tahir Andrabi, bagamat nahaharap ang kasunduan sa matitinding hamon dahil sa muling paglala ng labanan, naniniwala pa rin ang Pakistan na may pagkakataon pa para maibalik ang kapayapaan sa pamamagitan ng dialogo. Peace process never dies. It can be held in a back burner, but it stays. And with this logic, the relevance of Islamabad MOU is still the logic of Islamabad MOU still exists, and whenever parties will feel that their logic of escalation is exhausted, the return to peace will be through a template which is provided in the Islamabad MOU. Hinikayat ng Islamabad ang Washington at Tehran na itigil ang mga pag-atake at ipagpatuloy ang mga technical level talks alinsunod sa kasunduang nabuo sa tulong ng Pakistan at Qatar noong nakaraang buwan. Giit ni Andrabi, ang Islamabad MOU ay nananatiling pinakamatibay na balangkas para sa kapayapaan. Maaari rin anya itong maging gabay sakaling magpasya ang magkabilang panig na muling mag-usap. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas, malaya at tuloy-tuloy na paglalayag sa mahalagang waterway na dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Babala ng Islamabad, ang patuloy na labanan ay nagdudulot na ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at banta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa pagkain, lalo na sa mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Sinabi rin ng Pakistan na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga pinuno ng Qatar, Iran, Saudi Arabia at iba pang mga bansa upang maipagpatuloy ang mga hakbang tungo sa de-escalation. Our engagement with the leadership, as I mentioned, we have engaged at the highest level. Prime Minister spoke with the Emir of Qatar. He also spoke with President Pezeshkian in the last 7 days. Our Deputy Prime Minister spoke with the Iranian and the Saudi foreign ministers. So our engagement is continued. But the diplomatic initiative required for the peace process has already been undertaken in the form of Islamabad talks in April and in Bergenstock in June. So that remains the template, and that initiative is valid. Una nang sinabi ng Iran na natapos na ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa noong muling naglunsad ng military operation ang Washington sa Tehran na malinaw umanong paglabag sa napirmahang MOU. Subalit nagbabala naman si US President Donald Trump na aatakihin niya ang mga tulay at energy facilities ng Iran kung hindi ito babalik sa negotiating table. Sa kabila ng patuloy na pagpapalitan ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran, umaasa ang Pakistan na mananaig pa rin ang diplomasya at mabubuhay muli ang negosasyon upang maiwasan ang mas malawak na krisis sa gitnang silangan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Posibleng lumala ng
Posibleng lumala pa ang nangyayaring digmaan sa gitnang silangan matapos ang mga ulat na kinausap umano ng Iran ang kakampi nitong Houthi rebels na isara ang Bab el-Mandeb Strait sakaling ituloy ng Estados Unidos sa mga pag-atake sa energy infrastructures ng bansa. Ang Bab el-Mandeb Strait ay isang ruta papasok sa Red Sea na sinasabing mahalaga sa pagdaloy ng langis at iba pang kalakal sa buong mundo. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Isa pang mahalagang waterway ang maaaring magsara sa gitnang silangan matapos ang mga ulat na pinaghahanda na ng Iran ang Houthi rebels sa Yemen na harangan ang Bab el-Mandeb Strait na dinadaanan ng mga barko papasok ng Red Sea. Ayon sa mga ulat, napag-usapan na ng pamunuan ng Iran ang plano at naipabot na ito sa mga Houthi allies bilang tugon sakaling ituloy ng Estados Unidos ang pag-atake sa mga power plant, tulay at iba pang energy infrastructure ng Iran. Nakapwesto na rin umano ang mga missile at drone ng Houthi laban sa Bab el-Mandeb Strait at naghihintay na lamang ng utos mula sa mga kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na nasa Yemen. Ang Bab el-Mandeb Strait ay matatagpuan sa pagitan ng Yemen at Djibouti at nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden. Isa ito sa pinakamahalagang daanan ng mga barkong may dalang langis at kalakal sa buong mundo. Matapos isara ng Iran ang Strait of Hormuz, dito na dumadaan ang malaking bahagi ng mga export ng langis mula sa Gulf, kabilang ang mahigit 70% ng export ng Saudi Arabia na idinadaan sa Red Sea Port of Yanbu. Kung maisasara rin ang Bab el-Mandeb, mapuputol ang dalawang pinakamahalagang ruta na ginagamit sa pagluluwas ng langis sa gitnang silangan. Una nang nagbabala si US President Donald Trump na tatargetin ng Estados Unidos ang mga power plant at mga tulay ng Iran kung hindi ito babalik sa negosasyon. Bilang tugon, nagbanta ang IRGC ng mas malawak na pagganti sakaling ituloy ng US ang plano nito. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. Babala pa ni Katam Al-Anbiya Military Command Spokesperson Ibrahim Zolfaghari, asahang mas magiging malawak ang gagawing pagganti ng Iran kumpara sa mga nauna nitong pag-atake. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده‌تر از همیشه خواهد بود. Matagal nang kaalyado ng Iran ang Houthi rebels sa Yemen bilang bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance, kasama ang Hezbollah sa Lebanon at ilang Shiite armed groups sa Iraq. Kasalukuyang nahaharap sa magkakahiwalay na girian ang mga grupong ito laban sa mga kampi ng Estados Unidos. Kabilang ang patuloy na labanan ng Hezbollah at Israel sa Lebanon at ang muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Houthi at Saudi Arabia matapos ang pag-atake sa Sanaa International Airport. Bilang ganti, nagpakawala ang Houthi ng mga missile laban sa mga target sa Saudi Arabia at nagbabalang palalawakin pa nila ang mga pag-atake kung magpapatuloy ang agresyon laban sa kanila. در حد ملت ما نبود، اما فقط میخواستیم تذکری بدهیم. معادله واقعی این بود که صنعا را زدید باید ریاض را میزدیم. اگر بندر را بزنی بندرت را میزنیم. اگر محاصره کنی محاصرت میکنیم. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa ulat ng US Central Command o CENTCOM, tinamaan nila ang mga command center, air defense site, coastal surveillance facilities at mga targets sa Bandar Abbas at Greater Tund Island. Layunin pa rin ng pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga barkong dumaan sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng mga pag-atake sa mga base militar at pasilidad ng Estados Unidos sa Jordan, Kuwait at Bahrain.
Habang patuloy ang paglalaan ng labanan, nagbabala ang mga eksperto na ang posibleng sabay na pagkakasara ng Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkagambala sa supply ng langis sa mundo at magpalala pa sa pandaigdigang krisis sa enerhiya, kalakal at seguridad sa pagkain. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Malabo pang matuloy ang negosasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Kremlin, bagamat pinapahalaga nito ang patuloy na pagtulong ng Turkey sa pagpapadali ng mga hakbang tungo sa kapayapaan, wala pang nakikitang pag-usad ang Russia sa peace talks. Naninindigan din ito na hindi umano magbabago ang posisyon ng Russia sa kabila ng pagbabago ng mga opisyal ng pamahalaan ng Ukraine. Patuloy namang nananawagan ng Ukraine ng agarang tigil putukan habang iginigiit ng Russia ang mas nanaisin itong isang permanenteng kasunduan kaysa pansamantalang ceasefire. Hataw Balita ngayon! Tinawag ni US President Donald Trump na isang gesture of goodwill ang pagpapalaya sa isang Amerikanang matagal nang nasa Iran. Ayon kay Trump, ligtas na nakalabas ang Iran ang American citizen na si Dena Karari na umano'y nakulong noong 2024 sa ilalim ng administrasyon ni former US President Joe Biden. Pinasalamatan din ni Trump ang Iran sa hakbang nito sa kabila ng patuloy na tensyon at sagupaan sa gitnang silangan. Hindi pa naman kinukumpirma o tinatanggi ng pamahalaan ng Iran ng dahilan ng pagpapalaya kay Karari. Hataw Balita ngayon! Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang South Islands ng New Zealand na nagdulot ng pansamantalang tsunami alert. Unang naitala ang lindol sa magnitude 6.3, subalit matapos ang masusing pagsusuri ay ibinaba ito sa magnitude 5.9. Bagamat inalis na ng tsunami alert ay nagbababala pa rin ang otoridad sa mataas na alon sa mga baybayin. Wala namang naitalang nasawi o malubang pinsala dahil sa pagyanig, bagamat naramdaman ito ng libo-libong residente sa lugar. Pinapayuhan ang publiko na lumayo muna sa mga dalampasigan, daungan ng mga ilog, hanggang sa ganap na matiyak ang kaligtasan sa mga apektadong lugar. Hataw Balita ngayon! Naitala ang worst air quality sa Toronto, Canada dahil sa usok mula sa mahigit 100 active wildfires sa Northern Ontario. Naglabas ang Environment Canada ng mga health warnings habang patuloy na nababalot ng makapal na usok ang malaking bahagi ng bansa. Dahil sa mga sunog, sapilitang pinalikas sa mga residente sa ilang First Nations communities. Umaabot na rin ng makapal na usok sa ilang estados sa Estados Unidos, kabilang ang Michigan, Minnesota at Wisconsin. Inaasahan ding maapektuhan ng New York at iba pang lugar sa mga susunod na araw kung magpapatuloy ang paglala ng mga wildfire. Ayon sa mga eksperto, lalong pinalala ng climate change at matinding init ang mga wildfire sa Canada. Hataw Balita ngayon! Samantala, hindi bababa sa 11 ang nasawi kabilang ang mga bata matapos masunog ang isang foster care home sa Algiers, Algeria. Ayon sa mga otoridad, 19 pa ang nasugatan sa insidente habang patuloy na inaapula ng mga bumbero ang apoy. Hindi pa tukoy ng mga investigador ang sanhi ng sunog na nagsimula pa noong madaling araw ng Huwebes. Nagpaabot ng pakikiramay si Algerian President Abdelmadjid Tebboune at tinawag ang insidente bilang isang malagim na trahedya. Nananawagan naman ang mga oposisyon at ilang mamamayan para sa isang malinaw at masusing investigasyon upang matukoy kung may kapabayaan sa kaligtasan ng pasilidad. Hataw Balita ngayon! At yan po muna ang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa California, USA, ako po si Lynn Perez. Magandang araw. Regional News. Naghanda ang Sugar Regulatory Administration o SRA na magpatupad ng agarang hakbang upang mapigil ang paglala ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI
na nakakapekto sa mga tubuhan sa Negros Island. Ayon sa ahensya, mahalaga ang mabilis na pagresponde dahil 3 buwan na lamang ang natitira bago ang anihan ng tubo. Sinabi ng SRA na agad tutugunan ng ahensya ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at mga magtutubo, lalo na sa Negros Oriental upang mabawasan ang epekto ng pamemeste. Sa pinakahuling datos, higit 2,000 hektarya ng tubuhan sa Negros Island ang may hindi bababa sa 30% ang napeste ng insekto. Kung hindi agad mapipigil ang pagkalat ng peste, ayon sa SRA, posibleng mawala ang produksyon sa tinatayang 33,000 hektarya ng tubuhan sa Negros Occidental. Katumbas ito ng tinatayang 8% ng kabuuang produksyon ng asukal sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang search, rescue and relief operation ng otoridad sa bayan ng San Jose, Abad Santos, Davao Occidental matapos ang flash flood at landslide na dulot ng tropical cyclone Inday at pinalakas na habagat. Tuloy-tuloy ang paglikas sa mga apektadong residente, paghatid ng tulong at pagmamonitor sa mga barangay na nananatiling nasa panganib. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot na sa 1,064 na pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. May nasa 480 na mga pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center at pansamantalang silungan. Samantala, 4 ang kumpirmadong nasawi, 6 ang patuloy na pinaghahanap, habang 1 naman ang nasugatan. Umabot na rin sa 258 ang mga nasirang bahay kung saan 181 ang totally damaged at 77 ang partially damaged. National News. Mas pinalawak na tulong ay pagkakaloob ng pamahalaan para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ito ang nakapaloob sa nirebisang AFLIP Assistance o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipatutupad ang AFLIP Assistance upang matulungan ang mga pamilya na makayanan ang tumataas na presyo ng langis at iba pang bilihin. Bunsod ng epekto ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Kada benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ay makakatanggap ng tig-2,000 piso. Ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Community-Based Monitoring System o CBMS at mga low-income earners ay bibigyan naman ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Tiniyak ni PBBM na magiging mabilis, maayos at maginhawa ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng mga digital system. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Hataw Balita ngayon. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission na ang panibagong 3 buwan ang suspensyon sa pamumutol ng kuryente para sa lahat ng residential at non-residential consumers. Ito'y bahagi pa rin ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sa advisory na inilabas kahapon ng ERC, inianunsyo nito na extended muli ng 3 buwan ang suspensyon sa power disconnection bilang konsiderasyon sa mga consumer. Kaugnay nito, inatasan na ng ERC ang mga distribution utilities na suspendihin muna ang pamumutol sa kuryente para sa buwan ng August hanggang October 2026. Nauna nang ipinatupad ang suspensyon sa pamumutol ng kuryente sa mga consumer sa loob ng mula buwan ng Mayo hanggang ngayong Hulyo, kung saan pinapayagan rin ang pagbabayad ng bill sa 3-month installment. Hataw Balita ngayon.
Iginiit naman ng National Privacy Commission na dapat pang imbestigahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang viral video ni Gabriel Go kung saan hinuli nito ang isang guro na nagmomotorsiklo nang walang suot na helmet. Ayon sa NPC, hindi sapat ang pag-blur sa mukha ng isang individual sa social media para sa data privacy. May hataw na balita si Asher Kadapan Jr. Mahalagang malaman kung ano ang legal na batayan ng pag-upload sa video ng traffic violation ng motorista sa personal na social media account ni MMDA Head of the Special Operations Group Strike Force Gabriel Go. Ito ang binigyang diin ng National Privacy Commission o NPC matapos mag-viral ang video ng paninita at panghuhuli ni Go sa isang teacher na nagmomotor ng walang suot na helmet. Sa naturang video, maririnig na nakikiusap ang teacher rider kay Go na wag na siyang kunan ng video at wag i-upload sa social media ang panghuhuli sa kanya. Paliwanag ni NPC Deputy Privacy Commissioner Undersecretary Jose Bellarmino II, magkaiba ang posibleng legal na batayan ng isang individual na law enforcer at ng MMDA bilang isang ahensya ng pamahalaan. Mas maiging, mas maimbestigahan pa, no? Kasi we will also want to understand from an NDA's point of view, bakit kailangan nang i-upload yung mga video na ganon, lalo na may nasabi ng form of objection yung data subject natin, which is yung guro. At of course, kailangan din namin malaman kung ano yung basis for doing that at bakit naka-upload ito sa social media na ni Mr. Go at hindi doon sa official social media ng MMDA. Ayon pa sa NPC, kahit naka-blur ang mukha ng sangkot sa video ay maaari pa rin itong makilala at manatiling usapin ang kanyang privacy rights. Binigyan din ng komisyon ang pag-blur ay isa lamang sa mga paraan upang mabawasan ang pagkakakilanlan ng isang tao. Subalit hindi nito lubusang iniaalis sa mga obligasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. Ang point lang po ng pag-blur is one of the means to, kumbaga parang hindi masyadong ma-identify yung tao. But the mere fact na may naka-identify po, hindi po natatapos yung usapan ng data privacy doon. Kasi nga, pag-blur ng mukha ng tao, hindi naman po yan basihan sa batas para magproseso. Ang mga basihan natin, legitimate interest, consent ng isang tao, based on the performance of a lawful obligation or lawful duty under the law. Samantala, iniimbestigahan na ng MMDA ang insidente kung saan inisyuhan na ng show cause order si Gabriel Go upang pagpaliwanagin sa issue, habang pinagbawalan na muna itong sumama sa mga clearing operation ng ahensya. So, titingnan po namin yung reklamo ng sektor ng guro at ng individual po na guro na involved. And kung may violation po na nagawa, ay rest assured na paparasahan namin yung aming mga empleyado na nagkamali. Sa ilalim ng Data Privacy Act, maaaring patawan ang lumabag ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagmultahin ng 500,000 piso hanggang 5 milyong piso. Asher Kadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na posibleng lagpas sa 10 piso kada litro ang madagdag sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan at pangamba sa supply ng langis. Sa pagtataya ng ilang oil industry players, maring sumipa sa 9 piso hanggang 10 piso kada litro ang madadagdag sa presyo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Una nang inanunsyo ng DOE na muli nang ipatutupad ang fixed oil price adjustment sa halip na price range kung mananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Hataw Balita ngayon! Pinayagan na ng Civil Service Commission o CSC ang mas flexible na pagpapatupad ng 4-day work week sa mga ahensya ng pamahalaan.
Sa ilalim ng bagong panuntunan, maaaring tapusin ng mga kawani ang obligadong 40 oras na trabaho sa loob ng 4 na araw basta hindi maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Binibigyan ng CSC ang mga ahensya ng kalayaang magtakda ng kanilang oras ng trabaho at karagdagang day off habang nananatiling bukas ang mga tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes. Nilinaw rin ng komisyon ang mga alituntunin kapag tumapat ang holiday o suspension ng trabaho sa schedule ng mga empleyado sa ilalim ng compressed work schedule. Ayon kay CSC Chairperson Marilyn Yap, layunin ng mas flexible na work arrangement na isulong ang modernisasyon ng serbisyo sa pamahalaan, mapabuti ang kapakanan ng mga empleyado at mapanatili ang maayos na paglilingkod sa publiko. Hataw Balita ngayon. Nagpakalat na ng nasa 3,316 na mga tauhan ang Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Reyco, nagsagawa na ng send-off ceremony ang mga pulis sa Parang Maguindanao del Norte. Nagsimula na rin ang pagpapatupad ng election gun ban kasabay ng election period kahapon. Magtatagal ang gun ban hanggang September 29, 2026. Kaugnay nito, ipinaalala ng pulisya na suspendido ang permit to carry firearms outside of residency sa naturang rehiyon. Yung normal po, yung authorized, especially yung ating kapulisan in uniform and yung authorized by the COMELEC to carry firearms during the election period. All other permit to carries are suspended during this period. September 14, 2026, nakatakda ang BARM parliamentary elections. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng detalye ang Korte Suprema kaugnay sa gagawing bar examination ngayong taon. 15 local testing centers sa iba't ibang lugar sa bansa ang itinalaga ng Supreme Court kung saan pwede mag-take ng bar exams ngayong 2026. May hataw na balita si Dante Amento. Nagtalaga na ang Supreme Court ng 15 local testing centers o LTC para sa makukuha ng bar examinations ngayong taon. Batay sa schedule na itinakda ng SC, isasagawa ang bar exam sa darating na September 6, 9 at 13. Mayroong 7 LTC ang itinalaga sa National Capital Region, kabilang na ang San Beda Alabang na siya ring masisilbing headquarters ng 2026 bar exams. Gayon din ang Ateneo de Manila University College of Law, University of Santo Tomas, University of the Philippines, BGC at 3 iba pa. Habang 3 naman ang sa Luzon, kabilang na ang Cagayan State University, San Luis University sa Baguio City at University of Nueva Cáceres sa Naga City. Samantala, 3 rin ang itinalagang LTC sa Visayas. Ito ang Central Philippine University, Dr. Orestes Romualdez Educational Foundation, at University of San Jose Recoletos. Habang 2 naman sa Mindanao, ang Ateneo de Davao University at Mindanao State University o MSU Iligan. Ang bilang ng mga testing center ay dinagdagan upang masiguro ang kaayusan ng pagsusulit sa buong bansa. Kaugnay nito, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga aplikante sa kasaysayan ng bar na may kabuuang 14,291 na rehistradong examinees ngayong taon. Ayon kay Associate Justice Samuel Garlan, Chairperson ng 2026 Bar Examinations, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng pangako ng Korte para sa isang mas makabago at madaling ma-access na bar exams. Sa katunayan, 95.88% ng mga aplikante ay naitalaga sa testing center na kanilang unang pinili. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, July 17, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo
sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas ng PAR ay halos 3,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Base sa ating mga pinaka-latest na mga datos ay maliit po ang posibilidad na ito nga bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin ng ating mga datos na posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na lamang ito at maging isang low pressure area. So magbibigay pa rin po tayo ng update kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung itong tropical depression na nasa may southeastern, nasa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang mas nakakaapekto sa ating bansa ay ang hanging habagat or southwest monsoon, particular na sa may extreme northern Luzon. Makikita nyo may mga kaulapan po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po. Habang sa hapon hanggang sa gabi ay posibleng makaranas ng mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at sa ngayon wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 38 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 22 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman pumalaot ang mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po kapag merong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, narito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po by tomorrow, araw ng Sabado, generally fair weather pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdako po ng Linggo, posible magkaroon ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pagulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales dahil yan sa southwest monsoon o habagat. So posible po kasi yung habagat mula sa extreme northern Luzon ay makaka-apekto nito sa may iba pang bahagi po ng Luzon. Pagdating ng araw ng Lunes hanggang Martes, magpapatuloy naman yung epekto ng habagat, particular na dito sa may kanurang bahagi ng central at southern Luzon. Kasama na rin po ilang bahagi ng western Visayas. Kaya posible po yung mga bahagi ito ng ating bansa ay makaranas ng mas maulap na kalangitan at mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. At muli po, yung bagyo sa labas ng PAR sa kasalukuyan, di natin inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na lamang sa mga susunod na araw. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Market Price Watch.
And this time, para ihatid naman sa atin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa Alabang, Muntinlupa naman dumayo ngayong umaga ang ating kasama na si Mikey Samson. Mikey, magandang umaga po. Live report. Good morning, Mamani! At isang Friday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. At nandito nga po tayo ngayon sa Alabang Central Market para muli ay mag-update ng prices ng mga pangunahin nating bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at karne sa ating mga kasambahay. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito sa Alabang Central Market ay napag-alaman po natin na, yes, good news! Dahil bumaba ang presyo ng mga bilihin dito sa Alabang Central Market base nitong kumpara nitong mga nakaraang araw. At ayon na rin sa mga nagtitinda dito, ay bagamat nakakaranas tayo ng mga pag-ulan at pagbagyo nitong mga nakakaraang panahon, ay hindi naman umano ito naka-apekto sa kanilang mga supply. At para naman sa ating mga kasambahay na pupunta ng market ngayong umaga o kaya naman ay gustong bumisita dito sa Alabang Central Market, narito po ang presyo ng kanilang mga paninda. Para po sa baboy, ang forecasting po ay nagkakahalaga ng 310 pesos per kilo. Gayun din ang pork pige at ang pork chop. Ang liempo naman po ay nasa 360 pesos ang bawat kilo. Ang maskara ng baboy ay nasa 300 pesos at ang pata naman po ay nasa 280 pesos per kilo. At ang bawat kilo naman ng ribs ng baboy ay nasa 290 pesos. Para naman po sa manok, ang quarter legs ay nasa 220 pesos. Gayun din po ang drumstick at ang chicken liver. Pare-pareho po yan na nagkakahalaga ng 220 pesos. Ang chicken feet naman po ay nagkakahalaga ng 120 pesos ang bawat kilo. Ang whole dressed chicken naman ay 185 pesos per kilo. Para naman sa gulay, ang repolyo po ay nasa 70 pesos ang isang kilo. Ang sayote ay 40 pesos per kilo. Ang sibuyas na pula ay 85 pesos ang isang kilo. Ang ampalaya ay 100 ang bawat kilo. Ang pechay Tagalog ay 70 pesos per kilo. At ang alugbati naman ay 80 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 100 ang bawat kilo at gayon din ang kamatis. Sa sitaw naman po, yan ay nagkakahalaga ng 30 pesos ang bawat tali. Ang siling haba naman po ay nasa 80 pesos ang bawat kilo. Pagdating naman po sa isda, ang bangus po ay nagkakahalaga ng 280 pesos per kilo. Ang isdang bato ay nasa 320 pesos to 340 pesos ang isang kilo. Ang tulingan ay nasa 200 pesos per kilo. Ang isang kilo ng maya-maya ay nasa 280. Ang galunggong naman ay nasa 260 pesos. Ang salay-salay ay nasa 220 to 320 pesos depende sa size ng isda. Ang bangus naman po ay nasa 220 pesos. Ang tilapia ay nasa 120 pesos at ang alumahan ay nasa 240 pesos per kilo. Iyan po ang presyo ng mga bilihin dito po sa Alabang Central Market. At para naman po sa maraming salamat po sa Samuel and Romel Meat Stall, sa Nene Bulos Chicken Store, sa Banjo and Eva Vegetable Store, ang Amalin and Boyat Vegetable Store at ang Marlans Fish Store. Ayan, maraming salamat po sa ating din pong market coordinator na si Sis Mindacional, ang Mothers and Marshals from Alabang, Muntinlupa, at sa lahat po ng security, admin, and vendors ng Alabang Public Market. Maraming salamat po sa inyo. Muli yan po ang update mula dito sa Alabang Public Market. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson. And of course, kay Jose Bañez kasama si Judren at Bernie. Maraming salamat. Magandang umaga po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 56, versikulo 11 na nagsasabi, "Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin?" At
Gusto ko lang batiin ang aking kuya ng happy birthday. Happy birthday, Kuya Louie Dadis na nasa Regina, Canada. Shoutout na rin sa kanyang asawa na si Ate Arlene at sa kadalawang anak na si Nathan at Tati. Ayan, once Birthday again, po. happy birthday. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 17 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Oh. Ako po, si Bernard Dadis. Habol din ako. O syempre, batiin ko si Joanna ng ating EP. Kasama dyan si Sarah and of course si Alex Montesa, Adrian Carumba. Maraming salamat. Justine, si Belinda, of course. Mayroon pang kasama si Igat, si Rodrigo. Mayroon pa si Jim Bayon. Maraming salamat din dito si Aldan Lozano. Kasama natin si Races and of course si Ian. Sino pa? Sa inyo pong lahat, mga kasambahay na nakikinig. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, IT people, syempre, Rule Lowell, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Stand by for a while dahil susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.